Suspendido ng 60 araw o 2 buwan si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga matapos pumabor ng House Ethics Committee sa reklamong inihain ng National Unity Party. Nag-ugat ito sa umano'y offensive at malicious na mga post ng mambabatas sa kanyang social media account. 249 members ng Kamara ang bumoto pabor sa suspensyon ng walang bayad, habang 11 naman ang nag-abstain at 5 ang tutol sa desisyon nitong Lunes. Bagaman tinanggap ni Barzaga ang desisyon ng panel, nanindigan siya na hindi siya lumabag sa Code of Conduct ng Kamara at patuloy sa pagpahayag ng statement sa administrasyon. Samantala, sinakyan kamakailan ni Department of Transportation o DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez ang isa sa 3 3-car Dalian train sets bilang paghahanda sa deployment nito ngayong buwan. Ayon sa kalihim, ang agarang pagdideploy ng mga tren ay malaking tulong sa pagpapaikli ng pila ng mga pasahero sa mga istasyon. Bukod sa pag-inspeksyon, pinag-utos din ni Lopez ang pagsasagawa ng safety checks at utilization procedures ng mga tren. Sa iba pang ulat, pansamantala namang sinuspinde ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pag-i-issue ng guarantee letters sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, ito ay magsisimula ngayong buwan ng Disyembre hanggang matapos ang 2025. Pagpapaliwanag niya, ipinatupad ito upang bigyang daan ang pag-aayos ng mga account at annual liquidation ng programa. Binigyang diin rin ni Dumlao na hindi nito maaapektuhan ang pagbibigay ng tulong ng DSWD dahil sa outright cash na nakalaan ng programa para sa mga nais humingi ng tulong. Sa kabilang banda, nagsimula na ang Agrario Trade Fair 2025 kung saan tampok ang mga dekalidad na produktong agrikultural ng mga magsasaka na kabilang sa Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBOS. Tunghayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Dekalidad ng mga produktong agrikultura na gawa ng ating mga magsasaka mula pa sa iba't ibang lugar sa bansa ang tampok sa pagsisimula ng Agrario Trade Fair 2025 nitong Lunes sa Cubao, Quezon City. Ang taunang trade fair na ito ay nagpapakita ng pinakamagagandang produkto mula sa Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs at kanilang organizations o ARBOs na inorganisa ng Department of Agrarian Reform o DAR. Pinangunahan ni DAR Secretary Conrado Estrella ang pagtitipon, kabilang na sina Chairperson ng House Committee Agrarian Reform Eleanor Bulot Begtang at iba't ibang personalidad na kabilang sa ASEAN Business Advisory Council sa Pilipinas. Sa susunod, yung mga lalo na yung mga malalaking event sa iba-ibang probinsya, hanggang kaya ng budget namin, gagawin namin to para ma-promote ang mga produkto ng Agrarian Reform Beneficiaries. Pahayag ni Secretary Estrella na nararapat lamang na ilunsad ang trade fair sa iba't ibang panig ng bansa, partikular sa mga urban areas para nang sa ganun ay mas matulungan ang mga magsasakang maibenta ang kanilang dekalidad na produkto. Sa kabilang banda, aminado ang kalihim na kulang pa ang Pilipinas sa planting materials kumpara sa ibang bansa, kaya mas nagiging progresibo ang agricultural sector ng mga ito. Now, ano rin ang problema natin? Bakit tayo na-overtaken na ng ibang countries? Kaya tayo na-overtaken, kulang tayo sa planting materials. No? Meron nga tayong napoproduce pero it's not being done correctly. Bunsod nito, inuumpisahan na ng ahensya ang pakikipag-ugnayan sa mga magsasaka upang masolusyonan ang problemang ito para na rin sa mas disease-resistant at sagana na mga pananim. Samantala, patuloy naman ang pagtulong ng DAR sa pagbibigay ng financial assistance at loan sa mga magsasakang benepisyaryo, lalo na sa mga apektado ng mga nagdaang kalamidad, ayon yan kay Land Bank of the Philippines Executive Vice President Maria Celeste Burgos. So we provide support particularly for these ARBs or the ARBOs
na affected ng mga calamities or nagkaroon ng mga pests and diseases. So we provide the necessary financial support in terms of acquisition of machineries and even for the mga providential loans. So we can provide up to 10,000, so lalo na doon sa mga nasalanta ng mga bagyo at iba pang kalamidad. Samantala, layunin ng trade fair na ito na mas palakasin pa ang kabuhayan ng ating mga arbos at maipakita sa lahat ang tatak na gawa ng isang Pilipinong magsasaka. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ginanap na live streaming hearing sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, mariing itinanggi ni Laguna 4th District Representative Benjamin Agarao Jr. ang pagkakasangkot sa flood control scandal kaugnay ng mag-asawang Diskaya. Tunghayan ang ulat mula kay Rhea Belmedina. Sa ginanap na live stream hearing dito sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, mariing itinanggi ni Laguna 4th District Representative Benjamin Benji Agarao Jr. ang kanyang pagkakakilanlan sa mag-asawang Diskaya dahil sa umunoy pagkakasangkot niya sa flood control scandal. Una po ako'y nagpapasalamat sa ICI at binigyan ako ng pagkakataon na may paliwanag ang aming sitwasyon sa mga paratang ng mag-asawang Diskaya. Dagdag pa ni Agarao, wala siyang kinalaman sa malalaking proyekto na inaakusa sa kanya. Sa katunayan nga raw ay ordinaryo lamang siyang congressman dahil hindi daw siya bahagi ng makapangyarihang committee sa Kongreso tulad ng General Appropriations Act o GAA. Aniya, tanging ang interes o nahahawakan niya lamang ay ang mga local projects sa kanilang distrito. Laking gulat nga raw ni Agarao na siya ay nadawit sa flood control scandal. Ngayong siya ay hindi naman nakaupo bilang congressman simula nitong taong 2022. Paglilinaw pa ni Agarao, wala siyang matandaang kahit anong transaksyon sa mga Diskaya. Ito ay matapos itinanong ni ICI Commissioner Rogelio L. Singson kay Agarao kung kakilala niya si Alvin Mariano na nabanggit ng mag-asawang Diskaya sa kamakailang paglilitis. Paglilinaw pa niya, wala umano siyang mahabang interaksyon kay Mariano ngunit kanyang kinumpirma na sa kanyang pagkakaalam ay isa itong kontratista. Debensa pa ni Agarao, ukol sa mga budget na ibinibigay sa kanilang distrito para sa mga proyekto, tanging ang Department of Public Works and Highways o DPWH ang nagbavalidate ng budget. Wala umano siyang eksaktong numero na hinihingi sapagkat naghihintay lamang kung ano ang ipapadala ng DPWH. Batay pa sa congressman, magsasubmit siya ng mga dokumento ukol sa National Expenditure Program o NEP at GAA budget sa kabuuang taon ng 2025 upang makatulong sa isinasagawang investigasyon ng ICI. Rhea Belmedina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. Mga pulis na sangkot sa rape at robbery sa Cavite, sumuko na. Team Philippines, fourth sa overall ng ASEAN School Games makaraan ang isang dekada. First Lady Melania Trump, pinasinayaan ng pagbubukas ng White House holiday decorations. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.